guest na si Dr. Anacleto Millendez, no? Siya po ang president ng Beautiful Heart Foundation. Ricky, baka may may tanong kay Dr. Millendez. Doc, yung nagsusulput ng mga herbal medicine ngayon, as a medical doctor in your field, ano ang masasabi mo sa mga herbal medicine ngayon? Actually, ako is an advocate, or I support the group that promotes herbal medicine, no? Although ang karamihan sa kanila ay hindi pa-approve ng BFAD, kaya medyo ingat din yung mga tao, no? The way I look at it, no, yung mga herbs na yan, parang supplement lang yan, no? Nakakalakas, nagbibigay ng energy, pero hindi lahat ng mga sakit ay pwedeng magsagot ng mga herbs. Malamang katulad ng hypertension for one, no? May sinasabi sila na may mga herbs na nakakababa ng blood pressure. Siguro kung medyo tumataas pa lang, you can do that, no? You take garlic or kung ano yung mga herbs na palagay nila ay nakakababa. Pero pag sobrang ng taas, kailangan din talaga ng tamang gamot na proven talaga scientifically na nakakapagpababa ng presyon. So hindi lahat ng sakit ay nasasagot ng herbal medicine, no? At sa akin kasi I combine the mainstream medicine and the alternative medicine combination. At dapat alam natin kung up to what extent lang ang gamit ng herbs. Okay, so sa bagay, no? At kasi mas yung ibang tao kasi parang nadadivert doon yung paniniwala nila sa mga herbs, no? At sabi nga ninyo mga doktor, kung operasyon ang pag-uusapan at cancer ang sakit ng isang tao, yun talaga ang solusyon, yung operasyon, no? Sinasabi nyo. So, yung iba naman kasi nadadivert doon na mag-take ka lang ng ganito, mawawala yung cancer mo sa loob. Yun ang mga katanungan ng tao kung gaano ang porsyento ng kahalagahan ng sinasabi nila. Well, meron kasi mga sakit na, lalo na cancer, no, hindi lahat ng sakit kasi nasasagot ng science ng medisina, no. Sabihan natin cancer, especially the late stage of cancer, na kahit doktor nag-give up na rin, nagbigay na namin yung surgery, na-operahan na, nag-chemotherapy na, nag-radiation na, and then nag-relapse ng cancer. Option ngayon ng pasyente na subukan whatever will work, no? Paano yung palagay, even prayers, no? We know that prayer is very powerful also. So, hindi natin sinasarado lahat ng treatment modalities, whether mainstream medicine or alternative medicine, no? As long as nakakatulong at sa palagay ng pasyente nakakatulong sa kanya, then go for it. Ayun, oo. Sa bagay, ang paniniwala naman nasa sa yung pananampalataya ng isang tao na tinatanggap niya, no? Oo, kasi may mga bagay kasi na hindi na kaya ninyo, pero nagiging posible doon sa mga ginagawa nila pamamaraan.